OFW Diaries, ang dumaraming bilang ng mga Pilipinong nahuhuling nagpupuslit ng iligal na droga sa ibang bansa. Kung hindi mo siya kayang lunukin, pwede mo siya ilagay sa kondom, nakasalansan dyan. Pwede mo siya ipasok sa, At ang pinakamatandang musikero at OFW sa Hong Kong. Umaabot na sa 500 Pilipino ang nahuhuli dahil sa pagpupuslit ng iligal na droga sa ibang bansa. Kaya paalala sa ating mga OFW, mag-ingat nang hindi mabiktima. Iligal ang droga tulad ng shabu at cocaine, pero naipupuslit pa rin ito sa iba't ibang paraan. Nito lang nakaraang linggo, 34 na kapsula na may lamang heroin ang nakuha ng Philippine National Police sa tiyan ni Jason Ordinario at ng dalawa niyang kasamahan. Naharang sila habang papuntang Ninoy Aquino International Airport, papunta sana sila ng Macau. This heroin was brought to the Philippines as part of a transshipment of cargo for other destinations. Ayon sa grupo ni Ordinario, isang sindikato ang pumilit sa kanila na ipalunok ang mga droga para raw i-deliver sa Macau. Tinakot po nila ako na pag di ko daw ginawa yan, yun yung may mangyayari na masama sa akin. Drug mule o drug courier ang tawag sa mga tulad ni Jason Ordinario. Ipinupuslit nila ang iligal na droga sa ibang bansa para ibenta. Tulad ni Ordinario, ito rin ang trabaho ngayon ni Mark sa Macau. Nagturista siya sa Macau para humanap ng trabaho, pero nauwi siya sa pagde-deliver ng heroin. Ang hirap ang buhay dito sa Macau. Wala kang trabaho, wala kang pagkain. Kaya kailangan magpursige ka. May nakilala akong foreigner. Nalawa ko trabaho. Siyempre, kala ko magandang trabaho. Sumama ako. Pinagdala niya ako one time. Gulat pa nga ako eh. Bakit iti-TikTok ako? Aso lang, may pera na, kaya ginawa ko na. Mula Macau, pinupuslit ni Mark ang mga droga sa iba't ibang bansa sa Asia, kung saan madaling makapasok dahil hindi na kailangan ng visa. Para makalusot sa airport, nilulunok ni Mark ang mga kapsula na may lamang heroin. Pagdating raw sa kanyang destinasyon, saka idudumi ang mga kapsula para ma-deliver. Kabado, takot. Ganyan naman talaga sa lahat, di ba? Siguro, matapos ko lang tong huling deliver ko na to. Saka na ako uwi ng Pilipinas. Ayoko na, baka minsanan ako, yung pang kamatay ko. Bagamat nangyayari ang recruitment sa mga Pinoy tulad ni Mark sa ibang bansa para maging taga-deliver ng droga, sa Pilipinas, may mga Pinoy na walang kamuwang-muwang na nagiging biktima. Si Christy, para mapag-aral ang 3 anak, nangarap mag-abroad para maging domestic helper. dito ko, direct hire, sabi niya. Saan ba yan? Sa takbo, sabi ko. Tapos sabi niya sa South America. Siyempre, pag sinabi mo South America, o bongga, sabi mo ganyan. Bagamat magtatrabaho umano bilang DH sa Peru, hindi dumaan si Christy sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA at sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Wala rin siyang visa at imbis na dumiretso sa Peru, pinapunta muna siya sa Thailand at sa Brazil. At nang makarating sa Peru, pagkatapos ng 3 buwan, dito na nalantad ang totoo niyang trabaho. Sabi ko, ano yung trabaho? Yan nga, yung drugs na kukunin mo sa birthday, tapos iuwi mo na Malaysia. Sabi ko, nag-iisipan ko, sabi ko ganyan. Wala na akong magawa, sabi ko. Nung pagkatawag niya uli, umuo na ako. Sabi ko, oo, gagawin ko. Isang video ang dinala ng isang Nigerian kay Christy na nagtuturo ng kanyang kakaibang trabaho. Ito napanood ko lang to. So, ganito ang ginagawa nila. Nilalagay nila yung drugs sa capsule. Kailangan, bago ang flight mo, matapos mo yung 100 pieces. Every 5 seconds, sunod-sunod siya. Tubig. Wala kang kakainin within 24 hours. Ito yung tinatawag nila, sir, na diamond travel.
Kung hindi mo siya kayang bunukin, pwede mo siya ilagay sa condom, nakasalansan dyan. Pwede mo siya ipasok sa, ano mo. Basta bahala ka kung saan mo sasaksak yan. Bahala ka dyan. Basta 100 pieces is $5,000 US. Pag 60 or 80 pieces, mga $3,000 lang mabayad namin sa'yo. Pero bago makapag-deliver ng heroin, maswerteng nakatakas si Christy mula sa mga Nigerian sa Peru. Napakadelikado nun kasi kung mabutas yung drugs at ma-digest mo yun, chances are mamamatay ka dun eh. Mamamatay ka dahil malalason yung katawan mo, ma-overdose ka nun, mamatay ka talaga dun. Bukod sa delikado ang paglalagay ng drogang may plastic sa katawan, kulungan at bitay din ang naghihintay sa mga mahuhulihan ng droga. Iba't ibang paraan na ang naisip ng malalaking sindikato ng droga para makapagpuslit ng iligal na gamot. Ang mga Pilipinong tulad ni Christy, madalas daw nare-recruit sa gawaing ito. Re-recruiting ka, hindi naman kaagad na sasabihan ka o pakidala mo ito. Una, makikipagkaibigan muna yan. Kumisan nga, ginagawang girlfriend. Kumisan, ginagamit ang mga Pilipinos para magtiwala ka. Then, at saka ka palang o-offeran. At saka sasabihin sa'yo, gusto mo bang pumunta ng China, magbiyahe ka, itong pamasahe. Sa kasalukuyan, halos 500 Pilipino ang nakakulong sa iba't ibang bansa kaugnay ng pagdadala ng droga. Sa China pa lang, 24 na ang nahaharap ngayon sa death penalty. Si Karen, 26 years old, nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa China. Siya po ay nakita na nagdala ng about 1.350 grams of heroin. Galing siya ng Hanoi, Vietnam. Tubong keso ng pamilya ni Karen. Umaasa lang sila sa kita ng isang maliit na tindahan. Siguro nakikita niya na maraming utang eh. Maraming hingin sa akin. Yung pagpunta niya doon sa amin, siguro nakaisip siya kung anong dapat niyang gawin. Sabi niya, ako'y aalis. Sabi ko, saan? Pa sa China daw siya at may kasama naman siya. Sabi ko, sino? Ay, basta aalis ako at gawa ng makaahon tayo sa iyong utang. Sabi ko, Hanggang sa mabalitaan na lang ng kanyang pamilya ang sinapit niya. Ang masaklap, buntis si Karen nang siya'y makulong. Humingi po ako ng tulong sa mga taga-immigration at sa mga taga-GMA na mapalabas siya dito sa Pilipinas. Mapauwi siya at saka yung anak niya. Dahil naibaba na ang desisyon ng korte kay Karen, maaari na lang hilingin sa gobyerno ng China na mapababa ang kanyang sentensya. Ang ating Consulate General in Guangzhou has requested kung pwede bang ma-repatriate yung anak ni Karen. Yung mga Chinese authorities naman, sabi nila it is okay, pero mag-antay muna ng about 6 months para mabigyan naman ng panahon si Karen at ang kanyang anak to bond together. Problema ng buong mundo ang iligal na droga. Ayon sa PIDEA, mga South and West Africans ang nasa likod ng isang malaking sindikato ng droga dito. Ang malungkot, ang mga taong sa mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas ang madalas ginagamit bilang courier. Sa ngayon, nakikipagtulungan na si Christy sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA para manghuli ang sindikatong bumibiktima sa kanya. Habang ang PIDEA naman, nakikipagtulungan na rin sa iba pang mga bansa para mahuli ang sindikato ng droga. Basically kasi ang problema, illegal recruitment and human trafficking eh. Mas makakabuti talaga kung may mag-o-offer sa kanila ng trabaho, dumaan talaga sila sa tamang proseso. Sa OWA, pati yung visa nila. Sa kabila ng peligro, kapit patalim pa rin si Mark sa ganitong kalakal, habang si Karen mananatili sa piitan dahil sa kanyang kaso.